Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang binatang nagsumikap sa Maynila at umuwi sa probinsya upang balikan ng ama na ipinagkatiwala niya sa sariling tiyuhin 10 taon na ang nakalilipas. Subalit laking gulat at pagtataka niya nang madatna ng ama na namamalimos sa gitna ng daan. Ano nga ba ang totoong nangyari sa nakalipas na dekada? Anong lihim ang itinatago ng pamilyang kanyang pinagkatiwalaan? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa buhay ng tao, walang mas tatamis pa sa sandali ng pagbabalik sa pinanggalingang lupa. Lalo na kung ang pagbabalik na iyon ay may dalang tagumpay, kaginawaan at pag-asa. Ang lalawigan ng Bicol ay kilala sa taglay nitong angking ganda. Ang mga luntiang bukirin, ang sariwang simoy ng hangin, at ang bulkang Mayon na buong siglang nagmamasid sa kabuuan ng lalawigan. Ngunit para sa 30 taong gulang na si Jay, ang Bicol ay hindi lamang isang magandang tanawin. Ito ang lugar kung saan nakabaon ng kanyang mga alaala ng kabataan. Mga alaalang may halong pait, luwa at pangungulila. Bata pa lamang si Jay nang pumanaw ang kanyang ina dahil sa isang malubhang karamdaman. Dahil sa labis na kahirapan, walang nagawa ang kanyang amang si Mang Buddy kundi ang magsumikap ng doble para lamang maipagpatuloy ang kanilang pamumuhay. Walang permanenteng trabaho si Mang Buddy. Kung minsan ay nagkukupra, kung minsan ay nagkakarpentero, at kung minsan naman ay nangingisda upang may mailagay lamang na pagkain sa kanilang hapagkainan. Kahit salat sa yaman, ipinadama ni Mang Buddy kay Jay ang buong pagmamahal ng isang ama at ina. Ngunit habang lumalaki si Jay, napagtanto niyang hindi sapat ang buhay na mayroon sila sa probinsya kung gusto niyang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang ama. 10 taon ang nakakaraan. Bitbit ang isang lumang bag na naglalaman ng ilang pirasong damit at maliit na baon. Nagdesisyon si Jay na makipagsapalaran sa lungsod ng Maynila. Isang napakabigat na desisyon ang kanyang ginawa. Ipinagkatiwala niya ang kanyang amang si Mang Buddy sa kapatid nitong si Jacob. Bago umalis si Jay, nag-iwan siya ng kaunting naipong pera kay Jacob para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang ama. Nangako rin si Jay na buwan-buwan siyang magpapadala ng tulong pinansyal mula sa Maynila habang naghahanap siya ng magandang trabaho. Sa Maynila, hindi naging madali ang buhay para kay Jay. Nagsimula siya bilang isang ordinaryong panggabing utility worker sa isang malaking kumpanya. Pinasok niya ang iba't ibang uri ng disenteng trabaho, naging sales representative, nagtrabaho sa call center, hanggang sa makilala niya ang isang negosyanteng nagtiwala sa kanyang husay at katapatan. Dahil sa kanyang pagsusumikap, talino at walang kapagurang pagtatrabaho, unti-unting umangat ang buhay ni Jay. Nakapagtayo siya ng sarili niyang negosyo sa larangan ng logistic at construction supplies. Sa loob ng 10 taon, naging matagumpay si Jay. Mayroon na siyang sariling bahay, sasakyan, at sapat na ipon sa bangko. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi kailanman nakalimot si Jay sa kanyang responsibilidad. Buwan-buwan, nang walang mintis, nagpapadala siya ng malaking halaga ng pera kay Jacob para sa maintenance at pangangailangan ng kanyang amang si Mang Buddy. Sa tuwing magkakausap sila sa telepono, lagi siyang tinitiyak ni Jacob na maayos ang kalagayan ng kanyang ama. Sinasabi nito na masaya si Mang Buddy, nakakakain ng maayos at walang anumang iniisip na problema. At ngayon, dumating na ang araw na matagal nang pinapangarap ni Jay. Umuwi siya sa Bicol upang sunduin ng kanyang ama at dalhin ito sa Maynila upang doon na magkasama at maginhawang mamuhay.
Habang bumabiyahe ang sasakyan ni Jay mula sa paliparan patungo sa bayan ng kanilang probinsya. Nakatingin siya sa bintana habang nakangiti. Bitbit niya ang pananabik na muling makapiling ang amang matagal niyang hindi nakasama. Tay, magkakasama na rin tayo muli. Hindi mo na kailangan mag-alala sa kahit ano. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaginawaan na nararapat para sa iyo. Sukli ko ito sa lahat ng sakripisyo mo nung bata pa ako. Kausap ni Jay sa kanyang sarili habang nakatingin sa labas. Nang makarating si Jay sa bayan, napagpasya niyang bumaba muna sa mga pampublikong pamilihan upang bumili ng ilang pasalubong at prutas para sa kanyang ama at sa pamilya ng kanyang tiyuhin. Maliwalas ang sikat ng araw at abala ang mga tao sa paligid. Ang tunog ng mga tricycle at kwentuhan ng mga tindera ay nagpabalik ng mga lumang alaala sa kanyang isip. Habang naglalakad si Jay bitbit ang mga biniling pasalubong, napansin niya ang isang maliit na kalipunan ng mga tao sa may gilid ng lumang tulay malapit sa palengke. May isang matandang lalaking nakaupo sa semento, nakayuko at may hawak na lumang latang plastik habang nagmamakaawa sa mga dumadaan. Ang matanda ay may suot na punit-punit na damit, dungis sa mukha at tila napakapayat. Bagyang nangangatog ang mga kamay nito habang umaabot ng kaunting barya mula sa mga nakikiramay na mamimili. Bagyang huminto si Jay. Nakaramdam siya ng awa sa matanda. Bilang isang taong galing din sa hirap, mabilis na kumurot sa kanyang puso ang nakikitang kalagayan ng kapwa. Dumukot siya sa kanyang bulsa upang kumuha ng ilang papel na pera upang ibigay sa matanda. Dahan-dahang lumapit si Jay sa nakaupong matanda. Iniyuko niya ang kanyang katawan upang ilagay ang pera sa plastik na lata. Ngunit habang lumalapit ang kanyang kamay, biglang nag-angat na mukha ang matanda upang magpasalamat. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng may kapal. Napatigil si Jay sa gitna ng kanyang pagkilos. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang mga mata ng matanda, ang hubog na mukha nito, at ang pamilyar na peklat sa gilid ng noo nito. Mga katangiang hindi kailanman malilimutan ni Jay. Tatay? Tatay Buddy? Hindi makapaniwala si Jay sa kanyang nakikita. Ang amang akala niya ay namumuhay na maayos at may kaginawaan sa piling ng kanyang tiyuhin ay narito ngayon sa gilid ng kalsada. Marungis, gutom at namamalimos sa gitna ng init ng araw. Ano ang tunay na nangyari sa loob ng 10 taon? Nasaan ang perang buwan-buwan niyang ipinapadala para sa kanyang ama? At anong uri ng pagtrato ang itinago ng kanyang sariling pamilya? Nakatitig si Jay sa kanyang ama na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ang mga pasalubong na hawak niya ay halos malaglag sa semento dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Lumuhod si Jay sa harap ng matanda at tinawakan ang dalawang balikat nito. Tay, si Jay po ito. Ang anak ninyo. Ano pong nangyari sa inyo? Bakit kayo naririto sa kalsada at namamalimos? Dahan-dahang inangat ni Mang Buddy ang kanyang naglalabong mga mata. Nang makilala ang mukha ng anak, nanliwanag ang nanginginig nitong mukha ngunit agad din itong napalitan ng takot at tiyak. Tinakpan ng matanda ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga marurungis na kamay. Jay, anak, wag mo akong tingnan. Nakakahiya sa'yo. Huwag kang lumapit sa akin, anak. Ay, wag niyong sabihin yan. Anak niyo ko. Bakit kayo nagkakaganito? Nagpapadala ako ng pera buwan-buwan kay Tio Jacob para sa inyo. Sabi niya sa akin maayos ang lagay ninyo. Pero bakit namamalimos kayo? Habang nag-uusap ang mag-ama sa tabing kalsada, lumapit ang isang driver ng tricycle na nakatambay sa malapit. Ito si Lito, isang lumang kakilala ni Jay noong bata pa sila. Jay, ikaw na ba yan?
Diyos ko, akala ko kung sinong Maynilano ang lumalapit kay Mang Buddy. Jay, matagal ka nang niloloko ng tiyuhin mo. Lito, anong ibig mong sabihin? Anong nangyari kay tatay ko? Tingnan mo ang kalagayan ng ama mo. Mula nang umalis ka papuntang Maynila, ginawa na siyang alila ni Jacob at ng asawa niyang si Cora. Pinagtatrabaho pa rin nila ang ama mo kahit matanda na. At nang magkasakit at manghina si Mang Buddy 2 taon nang nakakaraan, pinalayas nila ito sa pangunahing bahay at pinalipat sa lumang kubo sa likod. Ano? Pero buwan-buwan ako nagpapadala ng malaking halaga. Libreng pambili ng pagkain, gamot, at pang-araw-araw na gastos sa kanila. Walang napupunta kay Mang Buddy kahit piso, Jay. Ang balita sa aming baryo, ang perang ipinapadala mo ay ginagamit ni Jacob sa pagsusugal at pambili ng bagong kagamitan sa bahay nila. Ang ama mo, pinapabayaan nilang magutom kaya napipilitan itong pumunta rito sa bayan para mamalimos nang hindi nalalaman ni Jacob. Tila kumulo ang dugo ni Jay sa kanyang mga ugat. Ang galit at pait na matagal niyang itinago ay biglang sumabog. Tiningnan niya ang kanyang ama na walang kibot habang nakayuko at umiiyak. Tay, totoo bang sinasabi ni Lito? Ginawa ba nila sa inyo ito? Anak, ayaw ko lang maging abala sa iyo. Naisip ko na baka nahihirapan ka rin sa Maynila. Ayaw kong maging pusa sa bahay ng tiyuhin mo. Pero wala akong mapuntahan. Tay, walang sino man ang may karapatang umabuso sa inyo. Lalo na ang sarili nating kamag-anak na pinagkatiwalaan ko. Inalalayan ni Jay ang kanyang ama na tumayo. Kinuha niya ang mga gamit nito at isinakay si Mang Buddy sa kanyang dalang sasakyan. Ngunit bago sila pumunta sa isang malinis na kainan o hotel, may isang lugar na kailangang puntahan si Jay. Lalabas ang katotohanan ngayong araw na ito. Pupunta tayo sa bahay ni Tio Jacob. Mariing sabi ni Jay habang nasa mamahaling sasakyan. Mabilis na tinahak ng sasakyan ni Jay ang kalsada patungo sa lumang baryo kung saan nakatira ang kanyang tiyuhin na si Jacob. Sa loob ng sasakyan, binilhan muna ni Jay ng malinis na tubig at pagkain ang ama habang dahan-dahang pinupunasan ang dungay sa mukha nito. Ang kanyang puso ay punong-puno ng galit at sakit. Nang makarating sila sa tapat ng bakura ni Jacob, napansin ni Jay ang malaking pagbabago sa bahay nito. Bagong pintura ang bahay, may bagong motorsiklo sa garahe at halatang maayos ang pamumuhay ng pamilya. Bumaba si Jay mula sa sasakyan habang inaalalayan ang kanyang ama. Lumakad siya ng diretso sa pintuan at malakas na kumatok. Tio Jacob, lumabas kayo dyan! Mag-usap tayo! Bumukas ang pinto at iniluwal nito si Jacob. May hawak na baso ng kape, kasama ang asawa nitong si Aling Cora. Nang makita nila si Jay na nakasuot ng magandang damit at may magarang sasakyan sa labas, naging malaki ang ngiti ng dalawa. Ngunit agad ding napawi nang makita si Mang Buddy na nasa tabi nito. Jay, pamangkin, dumating ka pala. Bakit hindi ka man lang nagpasabi? At bakit kasama mo ang tatay mo? Saan mo siya nakuha? Oo nga, Jay. Kanina pa namin hinahanap ang tatay mo. Bigla kasing naglakad-lakad sa labas. Naglakad-lakad? O pinalayas niyo para mamalimos sa palengke? Tiyo, buwan-buwan ako nagpapadala ng 50,000 piso para sa pangalaga sa tatay. Nasaan ang pera ngayon? Ano bang pinagsasabi mo, Jay? Pinalaki mo ba ang boses mo sa akin? Ginastos namin ng pera para sa pagkain at gamot ng tatay mo. Matanda na yan. At kung ano-ano nang sinasabi. Huwag niyo akong utuin, Tio Jacob. Nakausap ko mga tao sa palengke at ang mga kapitbahay ninyo. Nalaman kong lahat. Pinabayaan niyo ang tatay ko habang ginagamit niyo ang ipinapadala kong pera para sa sarili niyang kaginawaan. Walang utang na loob. Kami na nga nag-alaga sa tatay mo nung wala ka rito. Kung hindi dahil sa amin, saan siya pupunta?
Singit naman ni Cora ng pasigaw. Nagpadala ako ng pera. Hindi yung libreng alaga. Ginawa niyo siyang alila sa sarili niyang lupain. Hindi na napagilang lalong magalit ni Jay dahil sa kanyang narinig. Habang nagtatalo ang magkakamag-anak, nanginginig si Mang Buddy sa tabi ng kanyang anak. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang mahalagang bagay na napansin si Jay sa paligid ng bahay. Ang lumang pamagat ng lupa ng kanyang mga magulang na dating nakatayo sa bakurang iyon ay tila napalitan na ng bagong ari-arian ni Jacob. Tiningnan ni Jay ang kabuuan ng lupain. Ang lupang kinatatayuan ng magandang bahay ni Jacob ay ang mismong lupang ipinamana ng kanyang lolo sa kanyang amang si Mang Buddy. Tiyo Jacob, may isa pa akong tanong. Ang lupang ito ang lupa ni tatay. Bakit nakapangalan na sa iyo ang bakuran at ang pataniman sa likod? Biglang namutla sina Jacob at Aling Cora. Hindi nakapagsalita ang tiyuhin at napayuko. Si Mang Buddy naman ay dahan-dahang humawak sa kamay ng kanyang anak. Jay, 5 taon na ang nakararaan. Pinaperma ko ng tiyuhin mo sa isang papel. Akala ko ay papel para sa pagtanggap ng ipinapadala mong pera mula sa Maynila. Yun pala, papel iyon ang paglilipat ng titulo ng ating lupa sa pangalan niya. Nanginig sa matinding galit si Jay. Pinagsamantalahan ninyong kawalan ng kaalaman ng aking ama. Niloko niyo siya at inagawang tanging ari-arian na natitira sa aming pamilya. Aba, permi ang kasunduan niyon. Pumirma siya. Kaya sa akin ang lupang ito. Wala ka na magagawa, Jay. Akala niyo ba'y wala akong magagawa? Sa loob ng 10 taon sa Maynila, hindi lang ako basta nagpayaman. May mga kakilala akong abogado at mga otoridad. Ang ginawa niyong panggagantyo at pang-aabuso sa isang matanda at may karamdaman ay may katapat na parusa sa batas. Nang marinig ni Aling Cora ang salitang batas at abogado, bigla itong napaluhod at nag-umpisang manginig sa takot. Alam nilang kapag nagdemanda si Jay na may sapat na yaman at kakayahan, sigurado sila na makukulong. Jay, pakiusap. Huwag mong gawin yan. Kamag-anak mo kami. Pag-usapan natin ito na maayos. Kamag-anak? Naisip niyo ba na kamag-anak niyo ang tatay ko? Nung pinapanood niyo siyang magutom at mamalimos sa kalsada habang nagpapakasasa kayo sa perang pinagsikapan ko. Hindi na nakipagsumbatan pa si Jay. Agad niyang tinawagan ang kanyang abogado sa Maynila at ang lokal na kapulisan upang i-report ang ginagawang panloloko, pang-aabuso sa matanda at falsification of documents ng kanyang tiyuhin. Sa loob lamang ng ilang oras, dumating ang mga otoridad sa bahay ni Jacob upang imbestigahan ang kaganapan at dalhin ang mag-asawa sa istasyon ng pulisya para sa okulang pagsisiyasat. Matapos sa mga proseso sa Kapitolyo at sa tulong ng abogado ni Jay, mabilis na naayos ang legal na akbang. Dahil sa mga patunay ng panloloko at mga resibo ng padala ni Jay buwan-buwan na hindi napunta sa kapakanan ni Mang Buddy, naibalik sa pangalan ng kanyang ama ang titulo ng lupa. Bukod dito, naharap sina Jacob at Aling Cora sa kaukulang kaso sa ilalim ng batas. Bago umalis ng Bicol, ipinaayos ni Jay ang lumang bahay ng kanyang ama at kumuha ng isang mapagkakatiwalaang taong magbabantay sa kanilang ari-arian sa probinsya. Dinala ni Jay ang kanyang amang si Mang Buddy sa Maynila. Doon, ipinasuri niya ito sa pinakamagagaling na doktor upang maipagamot ang mga karamdaman nito at maibalik ang dating lakas ng katawan. Makalipas ang ilang buwan, nakaupo si Jay at si Mang Buddy sa balkonahe ng kanilang malaking bahay sa Maynila habang pinapanood ang paglubog ng araw. Malinis na ang suot ng matanda, malusog ang kaanyuan at may ngiti na muli sa kanyang mga labi. Anak, maraming salamat. Akala ko noon ay mamamatay na akong marungis at abandonado sa kalsada. Hindi ko akalaing ibabalik mo sa akin ang ganitong kaginawaan.
Inakbayan ni Jay ang kanyang ama ng buong pagmamahal. Tay, utang ko sa inyong buhay ko. Ang sakripisyo nyo nung bata pa ako, ang naging dahilan kung bakit ako nagsumikap. Hindi ko papayagan na sino man ang umalipos sa iyo muli. Hanggang ako'y nabubuhay, makakamtam ninyo ang kaginawaang nararapat sa inyo. Naway maging aral sa ating lahat ang kwentong ito. Ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa kung paano natin pinahahalagaan at pinoprotektahan ng ating mga magulang na nagsakripisyo para sa atin. Huwag nating hahayaan na ang kasakiman ng iba ay sumira sa pagmamahalang pangpamilya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa Tamoxki TV. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong natutunan at mag-subscribe para sa susunod pa nating mga nakakaantig na pusong kwento. Pagpalain po tayong lahat ng may kapal. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.